Isang malalakas na tunog mula sa sound system ang bumungad kay Gabriela nang makapasok siya sa isang sikat na bar. Tara na, friend, masayang sambit ng kanyang kaibigang si Claudia, ang nagdala sa kanya sa lugar na ito. Ang ingay naman dito, at amoy usok pa ng sigarilyo, pasigaw na reklamo ni Gabriela habang ibinababa ang suot na palda. Halos hindi na sila magkarinigan ng kanyang kaibigan dahil sa lakas ng musika sa loob ng bar. Ano ka ba? Nandito ka ba para magreklamo? Nandito tayo para magsaya at para makamove on ka na, hindi para magmukmok araw-araw. Let's enjoy the night. Wala nang nagawa si Gabriela nang hinila siya ni Claudia patungo sa dance floor. Bagamat may pagka-Maria Clara ang pangalan ni Claudia, tila hindi ito nagkukulang sa pagiging masigla. Ang sikip naman dito. Akala ko maganda ang mag-night out sa mga social na bar. Mukhang mas maganda pa rin pala yung mga inuman sa kanto natin. Ano ka ba naman? Nagrereklamo ka na naman. Kaya nga tayo nandito para makahanap agad ng gwapo at mayamang pamalit mo kay Sebastian, sabi ni Claudia. Biglang tumigas si Gabriela nang marinig ang pangalang iyon muli. Ito ang dahilan kung bakit siya napilit ni Claudia na pumunta sa lugar na ito. Parang may matinding kirot na tumusok sa kanyang puso sa tuwing naalala ang kanyang ex-boyfriend na si Sebastian. Pasensya na, friend. Ikaw kasi ang kulit, nabanggit ko tuloy ang pangalan ng walang hiyang yun. Pwede bang mag-enjoy na lang muna tayo? Mamaya na ang mga reklamo mo sa buhay, please pagmamakaawa ni Claudia, na nagpakita pa ng mga mata na puno ng pag-unawa. Panging pagtango na lang ang isinagot ni Gabriela sa kanyang kaibigan. Tama nga naman ito. Dapat ay sulitin nila ang gabing ito nang walang kahit anong negatibong iniisip. Mas makakatulong pa ito sa kanyang pag-move on. Parang nagbigay ng bagong sigla sa kanya ang mga sinabi ni Claudia. Kaagad siyang nag-umpisang sumayaw sa dance floor. Bahagyang ginigiya ang ritmo ng mga taong naroroon. Woo! Sigaw ni Claudia na tila nag-cheer sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng lakas ng loob na sumayaw. Maya-maya lamang, may mga kamay siyang naramdaman sa magkabilang tagiliran niya. Mula sa likuran, sinasamahan siyang sumayaw. Noong una, ayos lamang ito sa kanya. Sanay kasi siyang may mga lalaking umaaligid at nais siyang isayaw tuwing may disco sa kanilang lugar. Kaya wala itong naging problema. Ngunit natigil siya nang maramdaman ang kamay ng lalaki na bumaba sa kanyang puwet. Nagsimula na siyang umurong palayo. More! More! Sigaw na tukso ni Claudia nang malingunin siya nito. Marami na itong kasayaw na lalaki. Ilang segundo ang lumipas at muling naramdaman ni Gabriela ang pagdampi ng mga kamay sa kanyang puwetan. Medyo naiinis na siya, kaya naglakas loob na siyang lingunin ito. Ano ba? Chill. Chill. Binabastos mo na ako, tapos gusto mong chill. Bakit? Ano bang dahilan ng pagpunta mo rito? Prayer meeting ba? At sino namang hindi mababastos sa suot mong yan? Halos makita na ang kaluluwa, sabi ng lalaki, na may pang-aasa sa tinik. Sus! Parang nagkukunwari ka pa, nagtatapang-tapangan para mas mapansin. Pero kapag walang tao, parang gusto mo na akong sambahin. Alam ko na ang mga ganyang galawan nyo, hindi mo na kailangan magpanggap para makuha ang atensyon ko. Ano, gusto mo na bang pumunta sa place ko? Manyak na alok ng lalaki. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Gabriela sa lalaki. Kapal naman ng mukha mo. Hoy, para ipaalam sa'yo, hindi lahat ng babae ay patay na patay sa'yo. Mahiya ka naman. Mabuti na lang at maraming tao sa dance floor, at abala ang bawat isa sa kanilang sariling mundo, dahil sa lakas ng musika. Kaya walang masyadong nakakapansin sa kanilang sitwasyon. Maging ang kanyang kaibigan na si Claudia, ay abala rin sa mga lalaking kasayaw nito. Agad na umalis si Gabriela sa dance floor, upang hindi na mapahamak pa. Mabuti na lang at hindi na nag-react pa ang lalaki. Napagdesisyonan niyang umupo na lang sa counter table ng bar, at nag-order ng beer. Talagang nawala siya sa mood na sumayaw, dahil sa insidente. That was epic, narinig ni Gabriela na sambit ng katabi niyang lalaki sa upuan. Akala niya ay iba ang kausap nito, kaya hindi na lang niya ito pinansin. Oo, snobber pala si Miss, bulong nito sa sarili, habang nagpalingon sa kanya. Gumiti naman ito kaagad. Ako ba ang kausap mo? Tanong ni Gabriela, na nagtaka. Do you see anyone else here? Pilosopong sagot nito, na nagpatahimik kay Gabriela. I'm kidding. Yes, I was talking to you. Dude, that was really brave of you. Minsan lang ako maka-encounter ng babaeng tulad mo na marunong lumaban. Talaga ba? Anong klase ba ang madalas mong ma-encounter? Tanong ni Gabriela, na nagiging interesado. Well, bitches. Mahinang sambit nito sabay tumawa ng pek. Hulaan ko, naloko ka na ng mga bitches na sinasabi mo,
No. Hindi ito sumagok at agad na lang tumungga sa hawak nitong bote ng beer. Bingo! So, anong kwento mo? Ano bang nangyari? Care to share? I mean, stronger naman ako eh. Mababa ang chance na magkita tayo ulit, at malamang makakalimutan ko rin agad kung ano mang sasabihin mo. Kaya go na, ikwento mo na yan para may mapaglabasan ka. Natigilan ang lalaki. Nagtaka sandali si Gabriela, ngunit natawa na lang nang mapagtantong medyo green nga ang huling sinabi niya. Well, wala namang masyadong drama. Pinagpalit niya lang ako sa so-called best friend ko. Ouch! Ang sakit naman yan, sagot ni Gabriela, na tila naapektuhan. Yeh, right. I didn't know they were having an affair behind my back. Matagal na pala nila akong niloloko. Mabuti na lang at nahuli ko. Bakit? What? Bakit ka niloko? Mas gwapo ba sayo? Mas mayaman? Diretsahang tanong ni Gabriela, habang tinitingnan ang lalaki mula ulo hanggang paa. Gwapo ka naman at mukhang mayaman. Kaya malamang mas pinili ng so-called best friend mo ang mas may kaya. Well, hindi naman sa pagmamayabang, pero malaki ang lamang ko sa kanya. Mas gusto lang siya ng pamilya ng ex-girlfriend ko, sabi ng lalaki. Another ouch. Hindi pala boto sa'yo ang pamilya. Bakit kaya? Tanong ni Gabriela. Sa tingin ko, siguro dahil mas close sila. Childhood friends kasi sila. Dahil sa ex-best friend ko, nagkakilala kami ng ex-girlfriend ko. Aray, ang komplikado naman yan. Nga, medyo mahirap intindihin. Ikaw, ano ang kwento mo? Tanong ni Gabriela. Pinagpalit din ako, ayon sa anak ng boss niya. Nakakatawa, di ba? Sinayang yung 5 taon namin. Wow, 5 years. Ang haba naman nun. Ikaw, ilang taon na kayo? Well, matagal na kaming magkaibigan. Pero officially together na kami ng 2 taon. Matagal-tagal na rin. Anyway, ayun nga, pinagpalit niya ako sa anak ng boss niya. Masakit, syempre. Pero iniisip ko na lang na magsisisi rin siya eventually. Ang ganda-ganda ko kasi kumpara sa babaeng yon. That's harsh, pero gusto ko ang iyong espiritu. Lumipas ang 1 oras at hindi nila namamalayan na napahaba na pala ang kanilang kwentuhan. Iba't ibang bahagi ng kanilang buhay ang naikwento nila sa isa't isa. May tawanan, takutan, iyakan, at kung ano-ano pang mga pangyayari sa kanilang nakaraan. It's getting late. Hindi ka pa ba uwi? Biglang tanong ng lalaki, na may pag-aalala habang tinitingnan ang relo. Madaling araw na pala. Asan na ba yung kaibigan mo? Pwede ko kayong ihatid pa uwi. Wait, taano mo nalaman na may kasama ko? Ikaw ha, are you stalking me? Tanong ni Gabriela na may halong biro. You're really funny. Mula pa noong unang kita ko sa'yo kanina, nahuli mo na ang atensyon ko. Alam kong magkakasundo tayo agad, kaya nagdesisyon akong subaybayan ka. Wow ha, hindi ko alam na may CCTV pala dito na exclusive lang para sa akin. Pero, kanina mo pa pala ako nakita. Bakit hindi mo ako tinulungan doon sa manya? Akala ko pa naman gentleman ka, sabi ni Gabriela na kunwaring disappointed. Well, balak ko sanang makialam. Pero nakita ko kung gaano ka katatag sa sitwasyong iyon, kaya hindi na ako nakisali. Pinanood na lang kita. Pero huwag kang magkamali, hindi ako magdadalawang isip na iligtas ka kapag kinakailangan. Pagtatanggol nito sa sarili. Ay, sosh. Magdadahilan ka pa nahuli na, pagtataray ni Gabriela habang umirap, na ikinatawa nilang dalawa. Biglang tumunog ang cellphone ni Gabriela. Gabriela, my friend, wala na ako diyan sa baha. Nauna na ako. May kasama kasi akong bagong nakilala na nag-ayang lumabas. Wala na akong nagawa, pero huwag kang magalit kasi sana, hahatakin na kita kanina, para sumabay ka na lang sa amin. Kaso nakita kong may kasama kang pugi, kaya diyan ka na lang magpahatid. For sure, may quotes naman yan. Baka iyan na yung forever mo, go girl, ilaban mo na ang bandera natin, basa ni Gabriela sa text message mula kay Claudia. Kahit kailan, loka-loka talaga itong kaibigan ko. Oh, anong nangyari sa'yo? Are you okay? May problema ba? Tanong ng lalaki. Wala, okay lang ako, sagot ni Gabriela. Layar, sabihin mo na, bulong niya. Hi, kasi yung kaibigan kong kasama, nauna na palang umalis. Iniwan ako dahil may kasama raw ako. As expected. Ihahatid na lang kita, sabi ng lalaki. Ay naku, huwag na. Nakakahiya, tugon ni Gabriela. Wow ha, sa dami ng naikwento mo tungkol sa buhay mo, ngayon ka pa nahihiya. Isipin mo na lang, kaibigan na kita at madaling araw na, delikado nang umuwi mag-isa, lalo na't babae ka. Nga, gentleman ka na ngayon
O sige na nga, sabi mo napilitang sagot ni Gabriela. Alangan namang magpebeg pa ako. Libreng sakay na yun, sabi nito na may ngiti. Matapos magtawanan, napagpasyahan nilang umuwi na dahil sobrang lete na rin. Habang palabas ng bar, may biglang naalala si Gabriela. Teka, hindi mo pa nasasabi sa akin ang pangalan mo, ha? Kanina pa tayong nag-uusap, pero hindi ka man lang nagpapakilala. Magtatampo ka na naman. Hindi ka nga rin nagpapakilala sa akin Gabriela Torres, tipid na sagot nito. Ricardo, tanong ni Gabriela, na nag-aabang sa kanyang sagot. Napansin niyang tipid lang ang naging sagot nito, at nais niyang malaman ang buong pangalan. Just Ricardo, no need to know my full name. Siguro ito na ang first and last na pagkikita natin. It was nice meeting you by the way, I enjoyed a lot. Sabi nito at matamis na ngumiti. Ito ang unang pagkakataon na ngumiti siya ng ganon sa buong oras na magkasama sila. Puro sarkastikong tawanan lang ang nangyari. Ang damot mo naman. O sige na, sabihin mo na ang apelido mo. Pagbibiro ni Gabriela na ikinatawa ni Ricardo. Just wait here lang muna, kukunin ko lang yung coats ko. Alam nito. Matapos ang ilang minuto ng paghihintay kay Ricardo, may ibang nakakuha ng atensyon ni Gabriela. Ito ang lalaki kanina, yung manyak na nambastos sa kanya, at may kasama pang dalawang lalaki na mukhang manyak din. Look who's here, sabi ng lalaking nambastos kay Gabriela kanina. Napairap na lang si Gabriela. Hay, asa na ba yung Ricardo na yon? Mukhang mapapatrouble ako ngayon bulong niya sa sarili. Lumapit ang tatlong lalaki sa kanya, at agad siyang inakbayan ng manya. Ano ba? Ikaw na naman. Hindi ka pa ba nadala sa nangyari kanina? Gusto mo na namang masampal at nagsama ka pa talaga ng mga pipitsuging alepores. Really? Tanong ng lalaki. Wow! Ang tapang I like it, sabi ng isang lalaking pinakamaliit sa kanilang tatlo. Miss, sa tingin mo ba kaya mo kami sagutin? Tanong ng pinakamatangkad sa kanila habang nag-smirk. Hindi. Malamang babae ako, samantalang lalaki kayo at tatlo pa. Tanga ka ba para itanong yan? Sagot ni Gabriela. Aba, sira ulo Mukhang napikon ang matangkad na lalaki sa sagot ni Gabriela, at muntik na siyang sunggaban, kung hindi lang siya napigilan naman niya. Chill, pair. Alam mo, miss, kung ayaw mo ng gulo, sumama ka na lang sa amin. Let's have some fun, huwag ka nang pakipot, alam kong gusto mo rin. Nakakadiring sabi nito, habang nagtatawanan ang mga kasama. Umalis na kayo kung ayaw niyong makasagupa ng gulo, biglang sambit ng isang baritonong boses. Paglingon nila, si Ricardo pala ito. Wow, may knight in shining armor ka pala. Maganda to. Matagal-tagal na rin akong hindi nakikipagbugbugan, pre. Kung ayaw mong masira ang mukha mo, umalis ka na lang at huwag makialam. Sunod-sunod na sabi ng tatlo. Kung ayaw nyo ring mas masira pa ang sira nyong mukha, kayo ang umalis, matapang na sagot ni Ricardo. Tila ba walang takot na mababakas sa kanyang boses, kahit tatlo pa ang kahara. Aba, ang yabang nito, angal ng isang kupal at biglang sinugod si Ricardo. Ganon din ang ginawa ng dalawa pa nitong kasama. Bahagyang nakahiga ang tatlo sa parking lot ng bar. Bugbog na bugbog mula sa mga suntok at sipang ipinaranas ni Ricardo sa kanila. Halos hindi na sila makagalaw sa dami ng galos sa katawan at mukha, pati na rin sa sobrang sakit. Tigil-tigilan nyo na ang pambubuska nyo kung ayaw nyong maulit pa. Mahinang sambit ni Ricardo sa tatlo. Pagkatapos, nagtungo na siya kay Gabriela. What the hell? Ang galing mo naman. Boxer ka ba? Bakit hindi mo sinabi na ang galing mo palang makipagbasag ulo? Bungad na sabi ni Gabriela, na amazed sa nasaksihan. Hindi siya sinagot ni Ricardo at naglakad lang ito dere-deretso papasok sa cots nito. Grabe, wow, hindi pa rin ako makapaniwala sa nakita ko ngayon. Manghang-mangha pa rin nasambit ni Gabriela habang pumapasok sa sasakyan. Grabe, nakakabilib ka talaga, Ricardo. Buong biyahe, walang tigil si Gabriela sa pagtalakay tungkol sa kung gaano siya kabilib sa ipinakitang fighting moves ni Ricardo kanina. Manghang-mangha siya sa ginawa nitong pagliligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Is this your place? Sa haba ng kanilang biyahe, ito lang ang tanging binanggit ni Ricardo. Napansin naman agad ni Gabriela na nakarating na pala sila sa labas ng kanilang apartment. Salamat pati na rin sa ginawa mo kanina. Maraming salamat, seryosong sambit ng dalaga. Goodbye, Ricardo, huling sinabi ni Gabriela at lalabas na sana ng sasakyan. Ngunit natigilan siya nang mapansin ang naging reaksyon ni Ricardo. Okay ka lang. Sa halip na tumuloy sa pag-alis, pumasok uli siya ng sasakyan at tinignan ang kondisyon ng binata.
Hoy, Ricardo, ayos ka lang ba? Ngayon ay nagpanik na si Gabriela dahil hindi sumasagot si Ricardo. Nakasandal lamang ang ulo nito sa manibela habang nakapiki. Hoy, pinag-prioritize ko kasi. Nung pababa na ako ng sasakyan, mukhang hindi na yata kinaya ang antok. Hindi ko alam kung anong gagawin, humihinga pa naman siya. Ipasok na lang kaya natin sa loob. Baka antok na antok lang talaga siya at kailangan magpahinga. Naiyak na paliwanag niya sa kaibigan sa telepono. Ay naku, Gabriela, my friend, pasensya na. Wala ako sa bahay at hindi ako makakawi ngayon. May importante lang kasi akong pinuntahan. Sorry, madamdaming sagot ng kanyang kaibigan. Bebe, come on. Rinig ni Gabriela mula sa kabilang linya. Oh, sige na, bae na. Kaya mo na yan, friend. Kayo na munang bahala diyan sa bahay, ha? Kahit ano pang gawin nyo diyan, at talagang nakuha pa nitong mga sar. Bago pa man siya makapagtanong kung sino ang kasama nito, binaba na siya nito ng telepono. Aray, ang bigat-bigat mo naman. Pagreklamo ni Gabriela, habang pasan-pasan sa kanyang likuran ang walang malay na si Ricardo. Katatapos lang niyang mailabas ito mula sa sasakyan, na inabot ng halos 1 oras, at ngayon ay binibigyan siya ng panibagong pagsubok kung paano ito papasok sa loob ng apartment niya nang hindi sila nadadapa. Kung hindi mo lang ako niligtas kanina sa mga manyakis na yon, hahayaan talaga kitang matulog mag-isa sa kotse mo. Hay, nagkautang na loob patuloy ako sa'yo. Pagtataray na sambit ni Gabriela kay Ricardo nang mailapag niya ito sa kama. Hingal na hingal siya ngayon. Parang nag-workout ng 3 oras sa dami ng pawis at pagod na nararamdaman niya. Dahil mabait si Gabriela, napagdesisyonan niyang kumuha ng room temperature water upang ipunas sa tulog na si Ricardo. Habang pinupunasan ang mukha ng binata, naramdaman niyang gumalaw ito. Maya-maya lamang, bigla na lamang itong nagsalita. Noong una, halos hindi pa marinig ang sinasabi nito. Ngunit kalaunan ay naging malinaw na ito sa pandinig ni Gabriela. Mariana, unggol nito. Mariana. Yan ba ang pangalan ng ex mo? Tanong ni Gabriela, kahit alam niyang hindi siya sasagutin nito. Mariana, nagpatuloy na lang siya sa kanyang ginagawa at ipinagsawalang bahala ang pangalang naririnig. Ngunit bago pa man siya matapos, bigla na lang siyang hinila ni Ricardo at hinalikan. Oy, teka, ano bang ginagawa mo? Gulat na gulat si Gabriela sa ginawa ni Ricardo. Wala namang naging imik ang binata at pinagpatuloy lang ang kanyang ginagawa. Ricardo, ano ba? Gayon, malakas na talagang nanlalaban si Gabriela. Ngunit tila parang wala lang naririnig si Ricardo. Para itong ibang tao at hindi ang mabait at makulit na lalaking nakilala niya sa bar kani-kanina lang. I love you. Don't CRY anymore because of your bastard ex. I'm already here, forget about your ex. Kung kaya lamang sukatin ang pagkagulat na nararamdaman ng isang tao, siguro nasira na ni Gabriela ang panukat sa sobrang pagkagulat na nararamdaman niya ngayon. Ano bang pinagsasasabi mo, Ricardoy? Sa halip na sumagot, isang mapusok na halik muli ang ibinigay ni Ricardo kay Gabriela. Ang utak ni Gabriela ay nagsasabing lumayo na sa binata at sampalin ito. Ngunit ang hindi maipaliwanag ni Gabriela ay bakit sa kaloob-looban niya ay para bang may paulit-ulit na bumubulong sa kanya na suklian ang ginagawa ni Ricardo. Para siyang unti-unting nahihipnotismo sa bawat halik na iginagawad nito. Kahit na iba ang sinasabi ng isip, wala pa ring ibang nagawa si Gabriela. Nang makitang nakahubad siya, ang sunod na ginawa niya ay tinignan ang katabi sa higaan. Hindi niya alam kung masisiraan ba siya ng bait o ano nang makitang wala na siyang katabi. Walang Ricardo'y na nakahiga sa tabi niya. Ni anino man lang nito ay wala. Hindi niya mawari kung makakahinga ba siya na maluwag dahil wala ito sa tabi niya ngayon o sisikip ang dibdib niya dahil iniwan siya nito matapos ang mapusok na pinagsaluhan o mahihiya dahil baka panaginip lamang ang lahat ng iyon. Ouch! Daing ni Gabriela nang sinubukan niyang tumayo sa kama. Friend, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Tanong ni Claudia. Nakapapasok lang sa kwarto ni Gabriela habang may daladalang almusal. Ang sakit ng buong katawan ko, nahihiya pang sagot niya. Bakit? Ano bang nangyari? Napagod ka talaga siguro ng sobra kagabi. Ano? Biglang sabi nito, habang nanlalaki ang mga mata, halatang ng asar. Bakit mo kasi ako iniwan? Kinakabahang tanong ni Gabriela sa kaibigan. Hindi pa niya alam kung paano sisimulan ang pagkukwento tungkol sa nangyari sa kanila ni Ricardo. Sorry na. Ito na nga ginawa na kita ng breakfast. Kahit sobrang nakakapagod bumangon ng maaga, lalo pat lasing na lasing ako kagabi. Peace offering, friend. At saka,
Para namang hindi ka na nasanay na bigla na lang akong nawawala tuwing may gimik tayo. Kaya sige na, sorry na, bati na tayo. Nakangusong sambit ni Claudia, habang sa pilitang ibinibigay kay Gabriela ang pagkain na kanyang niluto. Oh, ayan na, bati na tayo. Sige na, magkwento ka na, dali. Anong balita sa inyo ni Fafi? Ang pogi niya jackpot ka. Nang tanungin siya ni Claudia, biglang bumalik sa alaala ni Gabriela si Ricardo. Pati na rin ang kanilang pinagsaluhan kagabi. Pogi. Bakit, nakita mo ba siya? Asan na siya? Umalis na, friend. Kanina pa. Nakita ko siyang nagmamadaling umalis, habang nagluluto ako. Kakausapin ko nga sana siya kanina, kaso hindi man lang ako pinansin, tinignan lang ako. Sos, porket gwapo siya, madamot na siya. Pasalamat siya gwapo siya, ha? Wala nang naisagot pa si Gabriela sa kaibigan. Ayaw niyang magmukhang iniwan, at hindi rin niya alam kung ano ang tamang isasago. It's not like we're in a relationship, para magpaalam pa siya. We're just strangers who found comfort in each other in just a short period of time. Nothing less, nothing more. Bulong niya sa sarili at ipinagsawalang bahala na lang si Ricardo at ang lahat ng nangyari sa kanila. Lumipas ang mga buwan at naging maayos ang lahat para kay Gabriela. Magdadalawang buwan na mula nang mangyari ang lahat. Bumalik siya sa kanyang buhay na para bang hindi niya nakilala si Ricardo. Kinalimutan niya ito na para bang bula. Madali naman siyang nakapag-move on dahil isang gabi lang naman silang nagkakilala at hindi sila nagsama na matagal. Isang umaga, nagising si Gabriela dahil sa pakiramdam na para bang bumabaliktad ang kanyang sikmura. Pangatlong araw na ngayon na nakakaramdam siya ng ganito. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa banyo at nagsusuka. Nung una, akala niya ay dahil lamang sa mga kinakain niya, kaya siya nagkakaganito. Pero ngayon, mukhang may kutob na siya. Please huwag naman po sanang ganito. Hiling niya nang matapos sa pagsusuka. Ano? Bungad na tanong ni Claudia sa kanya nang makalabas siya ng banyo. Hindi alam ni Gabriela kung anong sasabihin. Isang malungkot na tingin lamang ang ipinukol niya sa kaibigan. At agad naman itong nakuha ang kanyang nais ipating. Shocks! Ano na to? Anong gagawin ko? Hindi ko kayang buhayin to, Claudia. Sarili ko nga halos hindi ko kayang buhayin. Tapos ngayon ganito pa. Ano ba naman? Napaupo si Gabriela sa sahig habang umiyak. Kagagaling lang niya sa paggamit ng pregnancy test, at nag-positive ito. May nabuo sa isang gabing pinagsaluhan nila ni Ricardo. Gagawan natin to ng paan. Okay, kumalma ka na lang muna. Huwag kang mag-isip ng kung ano-anong negatibo. Hindi yan makakatulong. Nandito naman ako, hindi kita iwanan, pag-aalo ni Claudia sa kanyang kaibigan. Hindi ko to kayang buhayin, Claudia. Lalo na't wala naman kaming relasyon ng tatay nito. Isang gabi lang yon, isang pagkakamali. Ipapalaglag ko. Malaki ka na, Gabriela. Alam mo na kung anong tama at mali. Alam mo rin sa sarili mo na mali ang iniisip mong magpalaglag. Maawa ka naman sa magiging anak mo, hindi niya deserve ang ganyan. At saka, nandito naman ako. Tutulungan kitang hanapin, yang Ricardo na yon. Minsan lang magsalita ng seryoso si Claudia. Ngunit alam ni Gabriela na dapat niyang sundin ang opinyon ng kaibigan, lalo na kapag seryoso ito. Sa mga ganitong pagkakataon, si Claudia lamang ang nakakapag-isip ng tama sa kanilang dalawa. Na hindi ko nga alam ang apelido ng lalaking yon, paano ko siya hahanapin? Saka paano kung kinalimutan niya na ako? Paano kung hindi niya na ako kilala? Paano kung hindi siya naniwala na kanya to, Claudia? Alam mong ayaw na ayaw kong pinaparamdam sa akin na pinabayaan ako. But you have no choice. Wala ka ng ibang choice kundi ang kainin ang pride mo para sa bata. At saka, may konsensya naman siguro yung lalaking yon. Kahit pa marami siyang what ifs, I'm pretty sure tatanggapin niya kayo. After all, alam naman niya sa sarili niyang talagang may nangyari sa inyo. Pero kung pipiliin niyang maging walang puso, sira ulo siya. Tatanggalan natin siya ng karapatan sa bata. Tutulungan kitang buhayin yan. Talagang malaki ang pasasalamat ni Gabriela na nakilala niya si Claudia. Kahit madalas itong paluko-luko, talagang maasahan ito, lalo na pagdating sa mga ganitong seryosong bagay. Wala na kasing mga magulang ang dalawa. Lumaki sila sa bahay ampunan at doon rin nagkakilala. Nang dumating sa wastong edad at wala pa ring may gustong umampon sa kanila, napagdesisyonan nilang umalis sa bahay ampunan at magkasamang makipagsapalaran sa buhay. At sa ganitong paan, natapos sila sa kung nasaan sila ngayon. Ito na yata, sigaw ni Claudia. Agad namang nabaling si Gabriela sa kapaligiran at bahagyang humingi ng tawad sa mga taong naroon.
Nasa internet cave sila ngayon at hinahanap sa social media si Ricardo. Nagbabaka sakaling makita ang buong pangalan ng binata pati na rin ang identity nito. Ano ba, Claudia? Magkatabi lang naman tayo, hindi mo kailangang sumigaw. Bulong ni Gabriela sa katabing si Claudia, habang humihingi pa rin ng tawad sa mga taong naistorbo sa pagsigaw ng kaibigan. Ay, sorry, friend. Na-excite lang naman ako kasi tingnan mo. Mukhang nahanap ko na yung account niya. Nagagalak nitong sabi. Paano mo nasabing siya? Yan cartoon character naman ang profile picture tapos naka-private pa. Friend, hindi mo ba alam, ganyan ang uso ngayon? Halos lahat kaya ng mga poging nakilala ko, puro ganitong social media account. May mga pamisteyos, sagot nito. Pagkatapos ay nagtipa ng message para sa nasabing account. Mukhang hindi naman mahilig si Ricardo sa cartoons. Baka batang may-ari niyan. Sagot ni Gabriela at itinuon na lang ang buong pansin sa sariling monitor. Well, mas mabuti pa ring nag-treat tayo. Halos mag-isang oras na silang nasa computer shop ngunit wala pa rin silang napapala. Kahit maliit na clue lang para mahanap si Ricardo. Gutom na ako, reklamo ni Claudia. Maging ito ay ramdam niyang napapagod na rin. Kain na muna tayo. Aubos na rin naman yung oras Mamaya na lang ulit natin ituloy, dagdag na komento ni Claudia. Tinutukoy ang computer na nirentahan nila. I-exit na sana ni Gabriela ang tab nang bigla siyang matigilan. Wait! Sa pinakailalim kasi ng iniscroll niya, ay may profile picture siyang nakita na parang pamilyar. Ricardo Silva, pagbasa ni Claudia sa pangalan. Picture ito ng isang lalaki na nakatalikod mula sa kamera, ngunit makikita pa rin ng konti ang mukha nito, dahil naka-side view ito sa sinasabing picture. Ang background nito ay nagagandahang city lights. Shocks! Siya yun, hindi ba? Hindi ko na masyadong matandaan ang mukha niya. Pero for sure na siya yan. Kinakabahang sambit ni Claudia, at inagaw ang mouse ng computer kay Gabriela at siya na ang nag-stalk dito. Si Gabriela naman ay nakatulala lang. Mababakas ang pagkagulat at kaba sa mukha nito. Hindi na masyadong active ang nasabing social media account. Ang last post nito ay last year pa. Kaya siguro huli na itong lumabas ng isearch ng dalawa kanina. Kukunti lang rin ang pictures na nakapost doon ngunit si Ricardo nga ang naroon. Mas bata lang ang mukha nito sa mga pictures. Ngunit hindi maipagkakaila na si Ricardo ay ngayon. Siya na nga yan. Tila nanginginig na sambit ni Gabriela. Bingo! Tara, ay message natin kaagad. Wait lang, Claudia. Parang hindi pa ako handa. Ay, kinakabahan ako, natatakot ako. Ano ka ba? Normal lang naman nakabahan at matakot pero huwag ka nang umatras. Ngayon ka pa ba atras kung kailan nakita na natin ang account niya at nalaman na natin ang buong pangalan niya? Isang oras din tayong naghahanap dito pagtatalak ni Claudia. Ano ba? Hindi yan ang Gabriela na kilala ko ha. Kasi ang Gabriela na kilala ko, hinding-hindi naduduwag. Sige na, ikaw na mag-type ng mensahe mo para sa kanya, para makakain na tayo. Bumuntong hininga muna si Gabriela ng ilang beses, bago nag-umpisang mag-type. Sa katunayan ay hindi niya talaga alam kung anong sasabihin. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ni Ricardo kapag nag-reach out siya after ng halos 2 buwan na walang paramdam matapos ang nangyari sa kanila ni hindi rin niya alam kung kilala pa ba siya nito, kahit natatandaan man lang. Hey Ricardo, it's Gabriela. Hindi ko sure kung naalala mo pa ako. Pero ako yung stranger na nakilala mo sa bar almost 2 months ago. Niligtas mo pa nga ako sa mga manyak na lalaki doon. Sorry sa pag-message ko nga pala ng bigla-bigla ngayon. I have something to tell you kasi, urgent lang. Please let me know if okay lang na mag-meet tayo. Salamat, Sen. At natapos ang araw na iyon na masayang-masaya si Claudia. Dahil parang tinulungan sila ng tadhana na ngayon na mahanap si Ricardo. Sa kabilang banda, si Gabriela naman ay halos lumabas na sa kanyang dibdib ang puso niya sa sobrang lakas ng kabog nito. Hindi niya alam kung anong asahan mula kay Ricardo. It's already been 3 days mula nang i-message nila si Ricardo sa social media account nito. At hanggang ngayon, ay wala pa rin silang nakukuhang sagot dito. Araw-araw nang nakatambay sila Claudia at Gabriela upang abangan ang magiging sagot nito. Ngunit wala talaga silang natanggap. Ang hula nila ay baka hindi na nga ginagamit ni Ricardo ang account na yon dahil masyado nang out of date ang mga post doon. Malamang sa malamang ay hindi pa natatanggap o nababasa ang mensahe, kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakakatanggap ng reply. Nag-try na rin silang mag-search ang pangalang Ricardo Silva. Marami namang lumalabas ngunit wala sa mga iyon ang Ricardo na hinahanap nila. Teka, may website yatang nakaling dito.
sabi ni Gabriela nang may mapansin sa profile ni Ricardoy. Naghahana sila ngayon ng panibagong clue kung paano nilang makokontak ang lalaki. Hindi kasi pwedeng maghintay lang sila ng maghintay sa reply nito, at baka mamuti lang ang mga mata nila, ay wala pa rin silang napapala. Patingin. Shucks. Nga, no. Bakit hindi natin ito napansin noon? Reklamo ni Claudia at nag-umpisang i-explore ang website. AB Holdings, sabay nabanggit ng dalawa sa logo na nasa pinakaunahan ng website. Baka dito siya nagtatrabaho. Ayun may company address, pwede natin siyang puntahan bukas na bukas din. Kailangan muna nating mamili ngayon ng mga formal na damit kasi mukhang mga professional talaga ang mga nagtatrabaho dito. Suggestion ni Claudia. Nakakahiya naman kung pumunta tayo dito ng ganitong itsura, dugtong nito. At saka tinignan ang sarili. Mula sa labas ay manghang-manghang nakatingala sila Gabriela at Claudia sa isang malaking building sa harap nila. Nandito sila ngayon sa address na nakalagay sa website. At itong malaking gusali ang bumungad sa kanila. Hindi mo naman sinabing sobrang big time, pala niyang naka one night stand mo. Napakatalino siguro niyan para makapagtrabaho sa ganitong lugar. Siko ni Claudia kay Gabriela, habang amazed na amazed pa rin sa nakikitang malaking building sa harap. Nang makapasok ay mas lalo silang namangha sa ganda ng interior sa loob. Sa halip na opisina ay nagmukhang 5-star hotel ang loob ng building na ito. Alagang pang-professional nga ito. Excuse me, pwede bang magtanong? Meron bang nagtatrabaho dito na ang pangalan ay Ricardo Silva? Bungad ni Claudia sa babaeng receptionist sa lobby ng building. Tinaasan lamang sila nito ng isang kilay, pagkatapos ay tinignan mula ulo hanggang paa. Anong kailangan nyo? Medyo mataray ang pagkakasabi nito. Maganda ang receptionist at mukhang kaedad lang nila. Napaka-sexy rin nito, lalo na sa suot nitong akalain mong pang-club at hindi pang-opisina. Pwede ba namin siyang makausap? Itong kaibigan ko, may importante lang kaming gustong sabihin. Can you tell me your friend's name? Mataray pa rin ang sambit nito, habang tinitingnan si Gabriela na para bang hinuhusgahan siya. Tahimik lang kasi siya na nasa likuran ni Claudia. Gabriela Torres, si Gabriela na ang sumagot. Agad namang nagtipa ng kung ano ang babae sa computer sa harap nito. Walang Gabriela Torres na nakalagay sa schedule ni Sir Ricardo ngayon. Kailan ba ang schedule ng appointment nyo? Kailangan palang magpa-schedule ng appointment. Pasensya na, biglaan lang kasi ito, at hindi naman namin alam na kailangan pa palang magpa-schedule. What? Gulat na sambit nito sa narinig. Who do you think you are para bigla-bigla nilang susugod dito, without even scheduling an appointment? Alam mo bang kahit kaming mga matatagal na empleyado na rito pahirapan bang makita o ma-encounter siya sa isang linggo? At saka, imposible naman na may business matter si Sir sa mga katulad nyo, sabi nito at nanghuhusga. Tinignan uli sila mula ulo hanggang paa. Ikaw, alam mo kanina pa, nanggigigil na ako sayo. Mabait kaming nakikipag-usap sayo tapos ganyan kang sumago. Ano bang klaseng customer service ba ang meron kayo rito? Naiinis na sambit ni Claudia. Medyo nawawalan na siya ng pasensya sa receptionist na ito. Well, you're not a customer. Nandito lang kayo para makipagkita sa boss namin. As if namang papayag yun na makipagkita sa inyo. Hindi nga basta-bastang lumalabas, yun ang opisina niya. Boss, pagbanggit ni Gabriela. Yes, boss. Sino ba sa tingin mong may-ari nitong AB Holdings? From the name itself, AB, Ricardo Silva. Sagot nito na nagpatahimik sa mundo nila Gabriela at Claudia. Alam nyo, ginugulo nyo lang yung trabaho ko. Pwede bang umalis na kayo kung anuman ang pakay nyo kay Sir? Tigilan nyo na dahil wala rin kayo mapapala, pagtataboy sa kanila ng receptionist. Kung nasa tamang pag-iisip lang siya ngayon, ay malamang pinatulan na ito ni Claudia ngunit hindi. Nakatulala lang si Claudia at Gabriela ngayon. Hindi pa nila lubos na naproseseso sa kanilang mga isipan ang narinig na sinabi ng babaeng receptionist. Iniisip na nila na big time si Ricardoy, dahil nagtatrabaho ito sa ganito, kalaking kumpanya, ngunit hindi man lang sumagi sa kanilang mga isip na ito pala ang may-ari ng kumpanya. Umalis na muna tayo, mahinang sambit ni Gabriela at hinila ng kaibigan upang makaalis na. Ngunit ilang hakbang pa lamang na nagagawa, ay may nabangga na silang isang babaeng matanda na sa ayos nito, ay isipin mo talagang napaka-professional nito. Nahulog ang mga files na dala nito. Pasensya na po. Sorry po talaga, paulit-ulit na paghingi ng tawad na sambit ng dalawa. Nagpapanik na tinulungan nila ang matanda sa pagpulot ng mga nahulog nito. Oh my goodness! Hindi ba talaga pwedeng umalis na lang kayo rito nang walang ginagawang gulo? Lumapit ang receptionist sa kanila. Let me help you, ma'am. Tugon nito sa matanda.
Biglang bumait ang tono nito, kaya naman mas lalo silang kinabahan sa magiging reaksyon na matandang nabangga. Mukhang isa ito sa mga may matataas na posisyon, dahil mukhang respetado ito rito. I'm fine, no need to worry. Thank you for helping me, young ladies. But what's the problem, Bianca? Bakit mo sila pinapaalis? Tanong nito sa receptionist na mukhang Danica pala ang pangalan. Kasi ma'am, pumunta sila rito at hinahanap si Sir Ricardoy. Pero wala naman silang appointment, kaya pinaalis ko na lang po kasi naman po, mapapagalitan ako ni Sir. I see. Ano bang sadya ninyo kay Sir Ricardoy? I'm the secretary of his father BY the way at ngayon na magre-retire. Na ito ay kay Sir Ricardoy ako magtatrabaho kaya it's okay to tell me. Pwedeng ako na magsabi sa kanya ng sadya ninyo. Nagkatinginan si Claudia at Gabriela. Hindi nila alam kung ano bang mas tamang gawin o sabihin. Hindi naman pwedeng ipangalandakan nila na naka one night ng si Ricardo nila si Gabriela at ngayon ay nabuntis na ito. Ano po kasi, kaibigan po ako ni Ricardo. Nag-meet po kami sa isang bar almost 2 months ago. Doon po kami nagkakilala at naging magkaibigan. Wala na po kaming communication, but may biglang emergency po kasi na nangyari. And medyo kailangan po ng tulong niya, kaya po ako nandito ngayon. Gusto ko po sana siyang makausap. Medyo putol-putol na sagot ni Gabriela dahil sa kahihiyaan. Nakita niyang napaismid si Bianca sa kanyang sinabi. Hula niya ay iniisip na nitong huhuthutan niya si Ricardoy. Well, medyo tama rin naman ito dahil nandito nga siya upang humingi ng tulong na buhayin ang anak nilang dalawa. Wait, pwede mo bang sabihin sa akin ang pangalan mo? Gabriela po, Gabriela Torres. Nang marinig ang pangalan niya, ay agad na inilabas na matanda ang telepono nito at nagtipa dito ng kung ano. Pagkatapos ay inilagay sa tenga nito ang cellphone. She's here, biglang sambit nito sa kausap sa telepono. Okay, noted. Sabi ulit nito makailang saglit lamang nakalipas. Pagkatapos ay ibinaba na niya ang telepono. You can come with me, sambit niya kay Gabriela. Habang nasa elevator ay labis-labis ang kabang nararamdaman ni Gabriela. Hula niya ay si Ricardo nga ang tinawagan ng matanda kanina, at ngayong nasa elevator na sila paakyat sa top floor feeling niya, kikitain na niya si Ricardoy. Isang tahimik na floor ang bumungad sa kanya. 2 office lamang ang nandoon. Secretary's office, C. Mahinang basa ni Gabriela sa nakalagay sa sari-sariling pintuan ng 2 kwarto. Luckily he's free right now. Pwede ka nang pumasok, nakangiting sabi ng matandang sekretarya. Hindi alam ni Gabriela kung anong unang gagawin o sasabihin pagpasok sa pintuang yon. Hindi niya alam kung papaanong haharapin ulit si Ricardoy. What's up? Long time no see, Gabriela. Paunang bati ni Ricardoy. Pagpasok ni Gabriela, ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa mga papeles sa mesa at pinipirmahan ang mga ito. Please take a seat. Ilang sandaling katahimikan muna ang namutawi sa kanila. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na rin ni Ricardoy sa kanyang ginagawa at hinarap na si Gabriela. So what brought you here? I'm surprised you found me when I didn't tell you my full name. Amazing tinulungan kasi ako ng kaibigan ko. I see, so what brought you here? Buntis ako. Ang buong akala ni Gabriela ay sobrang magugulat si Ricardoy kapag narinig ang mga katagang iyon ngunit hindi. Hindi man lang nagbagong ekspresyon ito. Maya-maya ay biglang sarkastikong tumawa si Ricardoy. Akala ko naman iba ka sa kanila. Do you know how many woman ang sumusugod dito? Lagi saying na nabuntis ko sila. At nangyari, lahat yun tuwing nalalaman nila ang estado ng buhay ko. For what? For money. Of course. I really thought iba ka okay. So tell me how much do you need para tumigil ka na sa pagsasabing nabuntis kita? Money isn't an issue to me. You know, kaya tell me. Nagulat si Gabriela sa inakto ng lalaki. Inaasahan na niyang baka pagdudahan siya ni Ricardoy. Kaya baka naman nakalimutan ngunit hindi niya inaasahang ganito pala ito. Mata pobre, ibang-iba sa Ricardo na nakilala niya doon sa bar. What? Confused? Oh please huwag ka nang magmaang-maangan. I tried being friendly with you pero binigo mo ako ngayon. Dahil isa ka rin pala sa mga babaeng nagpapanggap makahuthot lang ng pera sa akin, kaya you deserve to meet the real me. This is the real Ricardo, not the funny and sweet guy you met months ago. Malditong sabi nito. Ngayon ay malinaw na kay Gabriela ang totoong ugali nito. Isa rin pala ito doon sa mga mayayaman. Kung makaasta akala mo parang binili na nila ang pagkatao mo. Wala akong maalala na may nangyari sa atin. Nagulat na lang ako nang magising nakatabi kita at nakahubad pa tayong dalawa. Akala ko nung una gusto mo lang talaga ako, kaya I let it pass but now.
Aminin mo na pinlan mo tinilit mong may mangyari sa atin, para makapagpangiti kita at makahingi ng kwarta. You're one of those girls. Kahit nanlalabo ang mga mata, dahil sa mga namumuong luha, ay hindi nagdalawang isip si Gabriela na sumugod kay Ricardo'y upang sampalin ito. Mahirap lang ako, pero kahit kailan hindi ko inisip na magpanggap ng buntis para lang pagkapira-piraso. Katunayan ayoko nga nito eh. Gustong-gusto ko pang ang ipalaglag kasi hindi ko pa kayang maging isang ina, pero kahit na ganon anak ko pa rin to, dugo at laman kong nandito. Hindi na napigilan ni Gabriela na sumigaw dahil sa emosyong nararamdaman ngayon. Lumapit lang naman ako sa'yo para ipaalam na may responsibilidad kang naiwan sa akin. Pero kung ayaw mo di wag kakayanin kong buhayin, tumag-isa. Thanks for proving me how jerk you are. Alis na sana si Gabriela ngunit natigilan siya nang may maalala. Agad niyang sinampal uli si Ricardo'y sa kabilang pisngi nito. Para yan sa mga masasakit na sinabi mo sa akin na puro naman kamalian. Para ipaalala ko sa'yo, ikaw ang namilit sa akin ng gabing yon. Kasalanan ko't nagpadala pa ako sa siraulong katulad mo, kahit puro Mariana, ami-ami ng ami. Sigaw ulit ni Gabriela, bago tumalikod ay nakitaan niya ng pagkagulat sa mukha si Ricardo'y. Agad naman siyang hinila ng lalaki, pabalik sa pwesto nito kanina. Anong sabi mo? Wala na akong dapat sabihin pa sa'yo. Aalis na ako. Salamat sa pagpapaalala sa akin na hindi dapat ako pumunta rito at humingi ng tulong sa walang kwentang kagaya mo. Ulitin mo sinabi mo, ikinagulat ni Gabriela ang biglang pagsigaw ni Ricardo'y. Anong Mariana? That's MYX Nam ang naalala ko, nung gabing yon ay si Mariana ang kasama ko sa kwarto. Hindi alam ni Gabriela kung anong dapat niyang maramdaman sa narinig. Hindi siya pwedeng masaktan sa isiping pinagkamalan siyang ex nito. Kaya may nangyari sa kanila ngunit, parang may naramdaman siyang kirot sa puso niya, hindi para sa kanya, kung hindi para sa anak niya. Goodness, I'm sorry. Naguluhan si Gabriela nang biglang nagbago ang pakikitungo ni Ricardo sa kanya, para bang may bigla itong naalala. When me and Mariana broke up ang pag-inom lang ang tanging naging sandalan ko, hanggang sa umabot na naabus ko na ang alcohol, and that's when I started having hallucinations every time I'm drunk, at lahat ng nangyayari, tuwing lasing ako, nakakalimutan ko na. Yung hallucinations ko lang ang naaalala ko. Maybe that's why si Mariana ang naalala ko, nung gabing yon at hindi ikaw. I'm sorry. Lumabas si Gabriela sa AB Holdings building ng medyo, naguguluhan pa. Mixed emotions ang kanyang nararamdaman. Kung kani-kanina na lamang ay grabe ang pagtatalo nila ni Ricardo ngayon, ay ihahatid na siya ng isa sa mga driver nito, pauwi upang kunin ang mga gamit niya. Ano ba kasing nangyari? Bakit medyo namumugto ang mga mata mo, friend? Bulong ng kaibigan niyang si Claudia. Of course sasama rin si Claudia sa kanya. Hindi niya naman pwedeng iwan lang itong mag-isa sa apartment nila, saka kailangan niya rin ng sobra ang tulong ng kaibigan ngayon. Nabuntis siya nagkasundo na kasi sila ni Ricardo'y. Pumayag ito na panagutan ng bata. Kahit pa ang nangyari nung gabing yun, ay isang malaking pagkakamali lamang na hindi dapat pang nangyari. Gustuhin man ni Gabriela na huwag kainin ang kanyang pride, ngunit kailangan. Dahil alam niya sa sarili niyang hindi niya talaga kayang buhayin ang mag-isang anak. Kahit padalawa sila ni Claudia na kumayod, para sa bata, ay hindi pa rin masisigurado na magkakaroon nga ito ng magandang buhay. She just wants the best for her child. Nagkaroon lang kami ng maliit na pagtatalo. Maliit. Ganyang nabaga ang mga mata mo tapos sasabihin mong maliit. Just please tell me the truth, Gabriela. Ano hindi niya tinanggap yung bata nung una? No. Hindi siya naniniwala. Tanging malalim na buntong hininga lamang na isagot ni Gabriela. Siya ulo pala siya eh. Alam mo bumaba na lang tayo rito kung ayaw niyang panagutan Eddie. Huwag kakayanan naman nating buhayin yang anak mo na tayo lang. Hindi natin kailangang magmakaawa sa ibang tao. Ayos na. Hindi siya naniwala nung una, pero nag-aayos na kami na pagkasunduan na namin, at saka aminado naman siyang nasa kanya nga yung problema eh. Nagkakahalusinasyon siya tuwing nalalasing. Ikinuwento ni Gabriela kay Claudia ang lahat-lahat ng nangyari kanina sa loob ng opisina ni Ricardo'y. Well, mabutit na realize niya yung mali niya. Pero hindi pa rin okay sa akin yung ginawa niya ha. How dare him na sabihan ka namang masasakit ng salita. Kung may maayos na trabaho lang tayo, hindi na natin kailangan ang tulong niya. At sa kabuti at mabait tayo, kasi naisipan nating ininform siya, na may anak pala siya kesa naman magulat na lang siya in the future, na may batang magpapakilala sa kanyang anak niya. Dapat nga magpasalamat pa siya sa atin, kasi hindi natin pinagkait yung bata sa kanya. Buong biyahe ay talak lang ng talak si Claudia, dahil sa ginawa at mga sinabi ni Ricardo kay Gabriela. Bait Gabriela nyo na kahit ganyan ang inaakto ngayon ni Claudia deep inside,
ay alam niyang nakahinga ito ng maluwag, dahil tinanggap ni Ricardo, ang bata masyadong sensitive, kasi para sa kaibigan ng topic na tungkol sa pamilya, kasi lumaki sila na walang pamilya kaya of course ayaw pumayag ni Claudia, na pati pamangkin niya, ay mararanasan na rin magkaroon ng pamilyang hindi buo. Maging si Gabriela, ganun din naman ang minse. Woo holy shocks, namamanghang banggit ni Claudia. Nasa labas pa lamang sila ngayon ng bahay, or should I say manson ni Ricardo'y. Kitang-kita na kung gaano kaganda at kalawak ang pamamahay nito. Nanlalaki pareho ang mga mata na mag-ibigan hanep ang yaman pala talaga ng Ricardo na yon. Di ko inakalang sa mansyon niya, pala tayo patitirahin. Nang makapasok na sa loob ay mas lalo pa silang namangha, dahil kung maganda na sa labas ay mas maganda sa loob. Galing sa gaylalakbay muna ng halos kalahating metro, bago makapunta sa mismong mansyon. Sa gilid naman ng mansyon ay makikita ang garden na sobrang linis, at napupuno ng nagagandahang mga bulaklak. At puno mukhang garden paang ay mamahalin na lalo pat mukhang inaalagaan talaga ito. Nang makarating sa dulo, ay may salubong silang isang malaking fountain. Kaharap ng fountain na ito ang isang eleganteng hagdanan paakyat sa mainor na mansyon. Breathtaking, bulong ni Gabriela sa sarili. Maging siya ay hindi rin maitago ang pagkaangangha ng nararamdaman. Tinulungan sila ng driver, na makababa pati na rin sa kanilang mga gamit na dala nang makapasok sa maindoor, ay bumungad sa kanila ang napakaraming maids. Nakalinya ang mga ito at nakangiting binabati sila. Good afternoon, ma'am. Ako po si Teresa. Ako ang head maid dito. Paunang bati ng pinakamatandang maid sa kanila. Sino po sa inyo si Ma'am Gabriela? Inapaakyat ho kayo ni si Ricardo, sa office niya dito sa mansyon sumunod na lang ho kayo sa akin. Welcome, bati ni Ricardo'y na makapasok si Gabriela sa office niya. Hindi alam ni Gabriela kung anong isasagot o gagawin. Sana iturin niyo na ito na bago niyong tahanan. Please feel at home, sabi nito pagkatapos ay matipid ng ngumitian. Please don't hesitate to tell me also everything you need for our child. Clothes, foods, cravings, anything. Mas lalong ikinagulat ni Gabriela ang reaksyon nito ngayon. Parang bumalik na yung dating Andre, na nakilala niya sa bar. Maya-maya ay lumapit si Andre kay Gabriela at lumuhod. Baby, it's daddy. Can you hear me? Pagkausap nito sa siya ni Gabriela, na maliit pa lamang hindi mo mahahalatang may laman nito. Please huwag mong kapahirapan ang mumimuha. Be a good son or daughter to us. Kasunod na sinabi at hinalikan ng tiyan ni Gabriela. Hoy friend, ayos ka lang ba? Kanina ka pa nakatulala kinakabahan na ako sayo. Sabi ni Claudia na nakapagpabalik kay Gabriela sa realidad. Hindi niya namalayang kanina pa pala siyang nakatulala gulat na sagot niya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ang ginagawa kasalukuyan kasi silang nag-aayos nila of course hindi sa master's bedroom na mamalagi si Gabriela. Dahil hindi naman sila mag-asawa ni Andre ngunit katabi lang ng kwarto ni Ricardo, ang kwartong ibinigay sa kanya, at katabi ng kwarto niya ang kwarto ni Claudia. Mas maganda kasing napapagitnaan siya ng mga ito, upang mas mabilis siyang maasikaso sa tuwing may kakailanganin siya. Ayan kanina pa ako nagsasalita dito, wala naman pala akong kausap. Iwan ko sa'yo friend. Hindi ko alam kung dahil lang ba yan sa pagbubuntis mo, o talagang nababaliw ka na teka. Kuha na lang muna ako ng pagkain baka gutom lang yan, pangaasar ni Claudia. Napabuntong hininga na lang si Gabriela. Hindi niya kasi talaga maiwasang hindi isipin ang pabago-bagong pagturing sa kanya ni Ricardo'y. Pakiramdam kasi niya hindi lang ang utak niya ang nalilito ngayon, pati puso niya rin, ay naguguluhan kung ano nga bang dapat niyang maramdaman sa lalaki. At tapos na sana si Gabriela sa ginagawang pagliligpit ng mga gamit nang bigla na lamang siyang natigilan, dahil sa pagbaliktad ng kanyang sikmura. Agad siyang tumakbo sa banyo upang sumuka. Friend, anong nangyari? Ayos ka lang, nagpapanik na sunod sa kanya ni Claudia sa banyo. Hindi niya namalayang nakabalik na pala ito sa kanyang silid, at may daladala pang adobo nang makita ang dala nito, ay agad namang bumaliktad ang kanyang sikmura. Please ilayo mo sa akin yan, nahihirapang sambit ni Gabriela habang sumusuka pa rin. Hae, ba paborito mo, to kaya nga itong ni-request ko, para sa'yo at kay Bobby kasi for sure magiging paborito niya rin ito. Naggugulang, sagot ni Claudia. Claudia, please. Kahit naguguluhan, wala nang nagawa si Claudia, kung hindi ang sundin na lang ang kaibigan. Gabi na at nasa hapag na sina Claudia, Gabriela, at Ricardo'y. Sa harap nila ay puro mga masasarap na pagkain. Dahilan kung bakit napakalaki ngayon ang ngiti ni Claudia. Para silang nasa pista sa dami ng nakahanda. I didn't know what food you like, kaya pinaubaya ko na lang sa mga maids ang lulutuin. I hope you like it, sabi ni Ricardo'y.
Siyempre naman, gusto namin. Tingin pa lang, mukhang masarap na. Nakangiting si Claudia ang sumago. How about you? May problema ba? You don't seem to like the food. May gusto ka ba? Pwede nating ipaluto ngayon kung ano man ang gusto mo. Nag-alalang tanong ni Ricardo, nang mapansing mukhang walang gana si Gabriela. Hindi, ayos lang ako. Mukhang masarap nga yung mga pagkain, sagot niya at tipid na ngumiti. Hay naku, Ricardoy, huwag kang maniwala diyan. Kanina pa yan nagsusukay. Halos lahat ng pagkain dinadala ko sa kanya, hindi niya kayang kainin kasi nasusuka siya. Hindi niya rin naman sinasabi kung anong gusto niya, diretsong sumbong ni Claudia. Aray, pagreklamo nito nang makatanggap ng sipa sa ilalim ng mesa galing kay Gabriela. Pinanlakihan siya nito ng mga mata na parabang sinasabing, tumigil ka na, hindi niya na kailangang malaman ang pagsusuka ko. What? Totoo ba? Gulat na baling ni Ricardo kay Gabriela. Hindi, huwag kang maniwala diyan kay Claudia. Masyado lang siyang paranoid sa kalagayan ko. Ayos lang naman ako, pagdadahilan ni Gabriela, ngunit hindi siya pinakinggan pa ni Ricardo. Dali-dali na itong lumapit sa kanya. Can we talk? Just us two. Tanging pagtango na lang ang isinagot ni Gabriela rito. Hindi ba sinabihan na kita? Nag-usap na tayo tungkol dito. Hindi ba it's okay na mag-demand ka ng kahit na ano, para naman, yan sa batay. Para sa anak ko. Kaya I will give anything that my child needs, kaya please don't make it hard for us. Nagtatalo na naman si Ricardo at Gabriela. Ngayon ay kasalukuyan uli silang nasa loob ng opisina ni Ricardo, dito sa mansyon. Hindi ko rin naman kasi alam na nagkakaganito pala ang mga buntis. Ayoko lang maging pabigat sa inyo, kaya kayang-kaya kong tiising kainin. Lahat, kahit pa hindi gusto ng sikmura ko. Hindi naman ako mapili sa pagkain nung hindi pa ako buntis. Kaya imsur, kayang-kaya ko namang lunukin yung mga pagkain na inihahanda dito. Kahit na iba pa rin ang kalagayan mo ngayon sa kalagayan mo noon, kailangan nating maging mas sensitive lalo't buntis ka. We need to be extra careful kung anong gusto mong gawin o kainin. Yan ang masusunod. Why are you suddenly doing this? Biglang tanong ni Gabriela, na ikinakunot naman ng noo ni Ricardoy. Hindi niya matukoy kung ano bang ibig sabihin ng babae. What? Doing what this? Bakit kanina lang halos ipagtabuyan mo na pati ang anino ko? Naramdaman kong para akong may isang nakakahawang sakit na pinapalayas mo. Then suddenly you're here. Super worried just because I'm not eating. Hindi rin kita magets Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano bang tamang iakto tuwing nandyan ka. Naguguluhan ako sa'yo, sa mga pinapakita mo. Well of course, it's my child. It's my duty to protect my child. How can I protect my child if I am not protecting the mother? Sagot nito na parang isang malaking sampal kay Gabriela. Right, it's only for the child. Mahinang sambit nito na parabang biglang na-realize na magkasama lang sila ngayon ni Ricardo. Hindi dahil sa nagmamahalan sila, kung hindi dahil lang may responsibilidad ito sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ko na ulitin. Kung may kailangan man ang anak ko, magsasabi ako. Lahat-lahat sasabihin ko. Pasensya na sa abala, sunod na sinabi niya. Hindi na niya hinintay pa kung anong isasagot ni Ricardoy, at dere-deretso, nang lumabas sa opisina nito. Ang tanga ko, ang tanga pangako, ang tanga ko para kalimutan kung para saan lang ang lahat ng mga pinapakita niya. Ang tanga ko para hayaan ang sarili kong ma-attach sa kanya. Malinaw na naman sa akin, una pa lang pero, bakit parang ang sakit sa dibdib? Bakit ang sakit malaman at marinig mismo sa bibig niya na nag-aalala lang siya sa akin, dahil nag-aalala siya sa bata? Hindi dahil may nararamdaman siya sa akin tulad ng unti-unti ko nang nararamdaman para sa kanya. Ito ang bulong ni Gabriela sa sarili, habang malungkot na binabaybay ang daan palabas ng opisina ni Ricardoy, pabalik sa kanyang silid. Hindi na mabilang ni Gabriela, kung pang ilang balik na niya ito sa labas ng pintuan ng kwarto ni Ricardoy. Kanina pa siyang naglalakad ng pabalik-balik, nagdadalawang isip kung itutuloy ba ang pagkatok. Mag-aalas 10 oras na ng gabi ngunit hindi pa siya inaantok. Nakapag-half bath na rin siya. Lahat-lahat ng ngunit hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Tulog na rin halos lahat ng kasama niya rito sa mansyon. Lalong-lalo na si Claudia. Hindi makatulog si Gabriela dahil nagugutom siya. Nangangati ang kanyang lalamunan dahil may gusto siyang kainin, kaya nandito siya ngayon sa tapat ng kwarto ni Ricardoy at nagdadalawang isip kung tutuloy ba, huwag na lang dahil gabi na at baka maabala pa ito o baka tulog na ito. Kahit kasi ipinaliwanag na ng maayos ng lalaki, na ayos lang naman na mag-demand siya, ay hindi niya pa rin maiwasang mahiya. Naisip niya na tiisin na lang ang cravings ngunit naalala niyang nangako, na pala siya, kay Ricardo, na magsasabi na siya sa mga bagay o pagkain na gusto niya.
Nang sa wakas ay nagkaroon na ng tamang lakas ang loob. Huminga muna ng malalim si Gabriela, bago kumatok ngunit bago pa man dumapo ang kamay niya sa pintuan, ay bigla na itong bumukas at iniluwa ang gulat na si Ricardo'y. What the, Gabriela? What are you doing here? May kailangan ka ba? Tell me. Wala, napadaan lang ako. Nagmamadaling sagot nito at tatalikod na sana, upang bumalik sa silid nito, ngunit natigilan nang bigla siyang hawakan ni Ricardo sa braso. You're a bad liar. Kung talagang napadaan ka lang saan ka naman pupunta? Dulo na tong kwarto ko. Tell me, ano bang gusto mo? Do you have cravings? Malambing na sabi nito. Please, huwag ka nang magpapapilit. Sandaling napatulala si Gabriela kay Ricardo'y. Gulat na gulat sa lambing na ipinapakita nito. Naramdaman naman niyang biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, at parang kinikiliti ang kanyang damdamin. Bananas with ketchup, mula sa sariling banggit ni Gabriela, nakatulala pa rin siya kay Ricardo'y. What? Gusto ko ng saging na may ketchup. Saging at ano? Ketchup. Bakit ketchup? Nawiwerduhan tanong nito but Gabriela just shrugged. Hindi ba sasakit ang tiyan mo diyan? Tanong ni Ricardo'y, habang nakakunot ang noong nakatingin sa takam na kumakain si Gabriela. Bakit naman sasakit? Ang sarap kaya, gusto mo i-3? Halos puno pang bibig nito habang nagsasalita. Agad namang napalayo ng konti si Ricardo'y. No, thanks. Iniimagine ko pa lang yung lasa parang gusto ko ng masuka. Anong klaseng pagkain yan? Bananas with ketchup. Parang nandidiring sambit nito. Wow, napaka-judgmental mo talaga. Ang sarap kaya. Anong judgmental talaga? Hindi ako judgmental. Ano? Kahit itanong mo pa sa lahat ng kasama natin dito sa bahay. So hinusgahan mo na nga agad ako doon sa opisina mo Mahinang bulong ni Gabriela na narinig pala ni Ricardo'y. Narinig ko yun ha. But I'm sorry kung ano man ang nasabi ko nung panahong iyon. I'm really sorry. Wala ako sa tamang pag-iisip nung mga oras na yon. Ayos lang. Ano ka ba? Nagbibiro lang naman ako. Siyempre naiintindihan ko naman yung nararamdaman mo. Wala na sa akin yon. Naka-move on na ako. And just be hearing that. Ricardo suddenly genuinely, Hoy, huwag kang ngumingiti ng ganyan. Ito naman, masyadong pa-fall. Bakit? Nahuhulog ka na ba? Biglang diretsong tanong nito, dahilan kung bakit nabilaukan si Gabriela. Here, water. Dahan-dahan lang kasi sa pagkain, dami-dami pa ng binili ko Wala kang kaagaw diyan. Sa'yo lahat yan, nag-aala lang sabi nito. Anyway, pwede ba akong magtanong? Pag-iba ni Gabriela sa topic. Nagtanong ka na, pilosopong sagot nito sabay ngumiti. Napansin ko lang naman na maliban sa mga maids, wala ka ng ibang kasama rito. Asan ang family mo? Hindi sila dito nakatira. When my parents retired, sa ibang bansa nila gustong manirahan for good, and I don't have any siblings kaya naiwan na akong mag-isa rito. I see. Alam ba nila ang tungkol sa akin at sa bata? Kinakabahang tanong niya. Umiling lamang si Ricardo'y, dahilan kung bakit siya biglang nalungkot. Nga naman, bakit naman niya sasabihin sa parents niya? Pwede niya sigurong sabihin kapag nakapanganak na ako. Dahil sa bata lang naman siya, may koneksyon. Hindi naman kami kasal para kailangan pa niyang i-inform ang parents niya na magkakapamilya na siya. Sabi niya sa kanyang isipan. Gusto ko kasing sabihin sa kanila sa personal. Hihintayin ko muna silang umuwi rito at bumisita para mapakilala na agad kita. Dugtong nito sa sinabi kanina na ikinagulat na malala ni Gabriela. Aha, tanging isang matamis na ngiti lamang isinagot ni Ricardo kay Gabriela. Walang balak sagutin ang tanong nito. Sige na, ubusin mo na yan at makapagpahinga ka na bukas. Sabihin mo ulit sa akin ang cravings mo para makabili ako. Gusto kong ako mismo ang bumibili ng lahat ng kailangan ng anak ko. Pwede ka rin namang sumama. That night ended happily for both Gabriela and Ricardo'y. Kahit papano ay may nararamdaman silang improvement about sa relasyon nila sa isa't isa. Mas gumaan ang kanilang pakiramdam sa isa't isa. Mas unti-unti na rin nilang nakikilala ang isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, may kabaring nararamdaman si Gabriela. Dahil sa pagkilala niya ng lubos kay Ricardo, ay nararamdaman niya ring lumalalim na ang kanyang nararamdaman para dito. Kinakabahan siya dahil alam niyang masasaktan lang siya sa huli. Months passed by and everything went smooth. Mas lalong naging close sa isa't isa sila Gabriela at Ricardo'y kumpara noong una silang nagsama sa isang bubong na medyo mailap sa isa't isa. Ngayon ay sobrang magkasundo na sila. Sa katunayan ay mukha nga silang tunay na mag-asawa. Tuwing umagay sabay silang nag-almusal bago umalis si Ricardo, papuntang trabaho, at sa gabi naman tuwing umuwi ito,
ay may daladalang kung ano-ano mang pinapabili ni Gabriela na cravings niya. Sabay rin silang kumakain tuwing gabi. Ito na ang nakasanayan nila. Few months have passed since the day that Gabriela and Claudia moved to Ricardo's residence. 5 buwan na rin ang bata sa sinapupunan ni Gabriela, at ngayon ay pupunta sila sa doktor ni Gabriela para sa monthly check-up nito. Ngayon na rin malalaman kung ano bang gender ng bata, kaya kasama nila ngayon si Claudia. Ito lang kasi ang unang makakaalam sa kasarian ng bata, dahil ito ang magdaraos ng gender reveal surprise kay Gabriela at Ricardo, pati na rin sa lahat ng maids na kasama nila sa bahay. Ayaw pa sanang pumayag ni Gabriela, dahil hindi naman daw kailangan ng party kapag nalaman ang gender ng baby. But of course Ricardo insisted. Kinampihan rin ito ni Claudia for the first time, kaya wala na siyang nagawa. 1, 2, 3, pagbilang ng mga tao sa mansyon. Kasabay nito ang wow, yehey. Yan ang sigawan na tilian ng mga taong nakasaksi doon. It's a boy, Diego, nakangiti at maligayang sambit ni Ricardo na agad hinarap si Gabriela. Maluha-luha pa ito. Wow, nahahawakan na rin sa akin sa pagiging emosyonal Gaya-gaya naman to, pabirong pagtataray niya kay Ricardo, habang pinapahid rin ang sariling mga luha. Agad namang nagsilapit ang mga kasama sa bahay upang ikongratulete sila, dahil paihong only child. Wala silang ibang bisita na naroon, dahil wala namang ibang kamag-anak si Ricardo pati na rin si Gabriela. Tanging si Claudia lamang at ang mga maids pati na rin ang drivers at ang gardeners ang naroon. Congratulations friend! Finally, alam ko na rin ang bibilhin kong regalo sa pamangkin ko. Nagagalak na sambit ni Claudia. Pagkatapos ay mahigpit na niyakap ang buntis na kaibigan. Hello baby boy, I'm Tita Claudia. I can't wait to see you. Please be healthy We will do anything and everything for you. We love you so much. Pagkausap nito sa tiyan ni Gabriela. Masayang kumakain ng mga tao sa mansyon. Si Ricardo naman at Gabriela ay nagkaroon ng panahon na mag-usap, habang nakatingin sa mga masasayang mukha ng mga tao. I'm really happy, biglang sambit ni Ricardo. God knows how happy I am right now. And that's all because of you. Thank you. Kaunti na lang ay lalabas na yata ang puso ni Gabriela sa kanyang dibdib, dahil sa lakas ng kabog nito. Sobra-sobra rin ng kasiyahan na nararamdaman niya ngayon, at lahat din ng iyon ay dahil kay Ricardo. She never felt this happy before. Sana lang ay sunod-sunod na nga itong kasiyahan na nararamdaman niya. Sana huwag itong bawiin sa kanya, dahil hindi niya alam kung anong gagawin kapag binawi ang mga ito. Parang mas maganda to, komento ni Gabriela. Nandito sila ngayon ni Ricardo sa isang mall, at namimili ng mga damit, at iba pang gamit na kakailanganin ng kanilang baby. Ayaw niya nga sanang pumayag na sumama si Ricardo dahil may trabaho ito ngunit nagpumili talaga ito. Excited pa nga. At dahil ayaw ni Gabriela na masira ang excitement nito, ay pumayag na lang din siya. I think mas maganda to. But why not bilhin na lang natin to lahat? Suggestion ni Ricardo. Medyo magkaiba kasi sila ng taste ni Gabriela pagdating sa mga damit na susuotin ng kanilang magiging anak. Hindi pa man nakakasagot si Gabriela, ay kinuha na ni Ricardo ang mga damit at dinala sa counter. Wait for me here, sabi nito bago umalis. Alam na talaga ni Ricardo ang ugali ni Gabriela. Kilalang-kilala na siya nito. Alam nitong hindi siya papayag na bumili ng sobrang damit, kaya inunahan na siya nito. Wala nang nagawa pa si Gabriela, kung hindi ang maghintay na lamang dahil nasa counter na si Ricardo. Habang naghihintay ay tumunog ang cellphone ni Gabriela. May tumatawag. Akala niya si Claudia lang ito, kaya agad niya itong sinagot nang hindi man lang tinitignan kung sinong caller. Wala naman kasing ibang tatawag sa kanya, kung hindi si Claudia at Ricardo lang. Gabriela, rinig ni Gabriela mula sa kabilang linya, na dahilan ang biglang pagkatigil ng kanyang mundo halos. Ilang buwan na rin ang nakakalipas mula nang huli niyang marinig ang boses na ito. Kung hindi pa nga ito tumawag ngayon, ay baka tuluyan niya na ring nakalimutan ang tinig nito sa nagdaang ilang buwan na nakatuon lang ang buong atensyon niya sa magiging anak niya at kay Ricardo. Ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya ang taong ito. Sebastian, tipid at kinakabahang sagot niya. I missed you. Isang nakakabinging katahimikan lamang ang kanyang narinig, matapos banggitin ang ex-boyfriend niyang si Sebastian ang mga katagang yon. Kung dati ay ilang beses niyang inaasam-asam na marinig muli ang mga katagang yon mula kay Sebastian. Ngayon ay halos mamatay na siya sa kaba. Kaba para sa magiging reaksyon ni Ricardo. Nang hindi siya sumagot ay nagsalitang muli si Sebastian. Nabalitaan kong buntis ka. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nung malaman ko yon. Pumunta ako kaagad sa inyo,
pero wala na kayo doon at narealize ko na hindi pwedeng masaya lang ako. Narealize ko na dapat maghanap muna ng perang pangsustento sa inyo bago ako magparamdam uli kaya hindi ko na muna kayo agad hinana. And guess what? I already have money. Kayang-kaya ko na kayong buhayin ngayon. I'm really sorry if it tusulong para magparamdam sa inyo. Please hayaan nyo akong bumawi sa inyo ng anak ko. What? Naguguluhang tanong niya. Ano bang pinagsasasabi mo, Sebastian? Hindi ikaw ang ama ng anak ko. Yes, I am. Narinig ko rin ang balitang isang mayamang negosyante daw ang nakabuntis sa'yo. Pero paano naman mangyayari yon? Mas naunang may nangyari sa atin, di ba? May nangyari sa atin bago tayong naghiwalay at nakilala mo yung lalaking yon a few days pagkatapos nating maghiwalay kaya obviously ako ang ama eh. Hindi. Katawan ko to. Ako ang mas nakakaalam at saka, bakit ka pa ba bumalik sa buhay ko? Di ba pinagpalit mo na ako? Alam mong ginawa ko lang yon para mapromote sa trabaho. Sinabihan na kita, di ba? Ba na maghihintay ka lang at ako nang bahala sa lahat. Ikaw naman kasi hindi rin makapaghintay. Iniisip mo na agad na nag-chat ako o bakit hindi. Ba-chatting din ang tawag doon essay, T. Gabriela, sa personal tayo, mag-usap meet me. Alam mo na kung saan ako, hahanapin basta ito lang ang tatandaan mo. Mahal pa rin kita, at gagawin kong lahat upang mabawi katanganan ko. Nanginginig ang buong katawan ni Gabriela. Matapang ang tawag na yon. Confident naman siya na si Ricardo lang ang ama ng dinadala niya, ngunit, dahil sa mga sinasabi ni Sebastian, ay hindi niya maiwasang mag-overthink, dahil may point ito. Totoong may nangyari nga sa kanila 5 araw, bago may nangyari sa kanila ni Ricardo eh. Dahil 2 araw lamang ang pagitan ng breakup nila ni Sebastian, at ang gabing nakilala niya si Ricardo sa bar. What's wrong? What happened? Nag-alalang tanong ni Ricardo. Tapos na pala itong magbayad, at hindi man lang namalaya ni Gabriela, na nakalapit na pala ito. Kasalukuyang nasa loob ng kotse si Ricardo at Gabriela pauwi na sila sa mansyon. Habang nagmamaneho, hindi mapigilan ni Ricardo na mag-alala kung napano si Gabriela